Dumating si Andrew at nasaksihan ang mapanganib na ginagawa ni Hunter. Binuhusan pa ni Andrew ng gasolina ang apoy. Hindi makapaniwala si Hunter kahit sa panaginip na magagawa iyon ni Andrew. Sinusundan siya ng lumalaganap na apoy saan man siya magtungo. Para itong kuhol na kapit sa kanya. Sa sobrang takot, umiyak si Hunter at nakiusap. Sa wakas, pumayag si Andrew na patayin ang apoy gamit ang pamatay sunog. Kinuwestiyon ni Hunter si Andrew kung bakit siya ganoon kalupit. Sinabi ni Andrew na natutunan lamang niya yon mula kay Hunter. Hindi ba't yun din ang ginawa niya noon kay Caleb? Ibinigay ng mga magulang ni Caleb ang buhay nito at hindi nila kayang saktan o pagalitan ang kanilang anak. Ngunit nagawa ni Hunter na manood lamang habang ginagawang punching bag ang bata at araw-araw na binubugbog. Hindi basta-basta sumuko ang mga magulang ni Caleb at ang bata, ngunit lahat ng kanilang pagsisikap ay minanipula ng kapangyarihan ng kongresista. Ginamit din nito ang kanyang kapangyarihan upang pahirapan ang negosyo ng pamilya ni Caleb. Hinanap ng bata si Hunter at humingi ng tawad. Nangako siyang gagawin niya ang lahat kung bibigyan lamang nito ng katahimikan ang kanilang pamilya. Ang pagkamatay ni Caleb ay kagustuhan talaga ni Hunter. Kapag hindi mo naranasan mismo ang sakit, hindi mo mararamdaman kung gaano ito kabigat. Kaya ginamit ni Andrew ang sarili niyang masamang paraan upang iparamdam kay Hunter ang sakit na dulot ng ginawa niya. Sinabi ni Andrew na sa natitirang kalahati ng buhay ni Hunter, dapat siyang mabuhay habang binabayaran ang kanyang karma sa pamamagitan ng pagdurusa. Pagkatapos noon, muling binuksan ng pulisya ang kaso ni Caleb. Hindi nagtagal, mabilis na inaresto ang kongresista at ang kanyang anak kaugnay ng krimen. Maaaring mahuli ang hustisya, ngunit tiyak itong darating. Hindi tinanggap ng pamilya ng biktima ang paghingi ng tawad ng salarin, kaya direktang lilitisin ng korte ang mag-amang kongresista. Nang matanggal na ang pinakamalaking tumor sa paaralan,